papasukin. Kung lahat ng hindi magaganda gagawin. Dahil bakit? Hindi siya nakasabit sa Espiritu ng Panginoon. At yun ang, it is in the spirit of, siyempre sabihin natin, nandun na siya sa kaaway. No, it is the devil who dominate the soul of that person. Kaya ang nagagawa ng katawan ng tao, kung ano yung dinidikta ng kanyang kaluluwa. So, yun ang unlimited wisdom and sources. So, tandaan natin. And pangalawa, at tandaan natin in 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8, sabi dito, sabi sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, for your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking him he may devour. So, be watchful, alert. Kasi ganito yun, kahit na Christian ka na, nandyan ka na sa Panginoon, ang kaaway, di ba sabi sa John 10:10, he came to steal, to kill, and to destroy. So, the devil is like a roaring lion that even you are already in the hands of God, hahanap pa rin siya ng paraan. Kaya ngayon sabi ni Bishop na, it's not, na Amalekites ka. Pero yung sabi niya, hindi ka daw na, inatake ako ng kaaway. No? Sabi niya, no, it's not inatake ka ng kaaway. Nakinig ka sa lies ng kaaway. Kasi kahit Christian ka na, ang devil, kahit alam niyang Christian ka na, nandyan ka na sa kamay ng Panginoon, gagawa at gagawa pa rin yan siya ng diskarte niya na mapwede kanyang snatch sa kamay ng Panginoon. Ginawa na ng kaaway yun sa atin one time. Ginawa na ng kaaway one time na pinatay yung mga espiritu natin, pinatay yung mga kaluluwa natin. And Jesus came and died on the cross for you and for me. Pero kahit alam ng kaaway na that Jesus Christ already won the battle for you and for me, pero hahanap pa rin siya ng paraan para ikaw ay mailalayo niya pa rin sa kamay ng Panginoon. Kaya sabi sa 1 Peter 5:8, be alert, be watchful, because he is a roaring lion, seeking whom he may devour. Kaya kahit anong espiritu ang ipapadala niya sa iyo, para na, yun ang sabi pa nga, yun ang mag-aano sa'yo na magawa mo yung hindi maganda sa harap ng Panginoon. At gagawa talaga ang kaaway ng paraan para ikaw ay kanyang mailalayo sa kamay ng Panginoon. Kaya nga sinasabihan tayo sa salita ng Panginoon na kailangan mag-iingat tayo. Kailangan maging watchful tayo. Kailangan maging alert tayo. At kung ano man yung mga, sabi nga ng isang sister natin nung Bible study sa bahay last Friday, sabi niya, pag nasa Panginoon ka na talaga, minsan nakakagawa ka ng hindi maganda. Pero kung nasa Panginoon ka na talaga, nandun yung conviction ng Holy Spirit. Iko-convict ka talaga ng Holy Spirit. Kung hindi maganda yung ginagawa mo, talagang i-convict ka niya, sasabihin niya sa'yo, mali yan, hindi yan tama. Kaya kailangan matuto tayong makinig sa banal na Espiritu ng Panginoon. One way po yan of becoming alert. One way po yan na ibig sabihin, nagbabantay tayo, binabantayan natin yung mga espiritu natin. So hindi po pwede na i-take light lang natin ang banal na espiritu. Sabi nga ni Bishop, kailangan, dahil siya yung present person of the Trinity sa buhay natin ngayon, kaya we will always acknowledge the presence of the Holy Spirit. Amen. Kasi siya yung presente ngayon sa harapan natin, sa buhay natin. Kahit saan ka pupunta, kahit anong gagawin mo, kung ina-acknowledge mo ang banal na espiritu, kasama mo siya araw-araw. Kaya sabi nga niya, nung example niya si Rona, anong mararamdaman mo
sinama kita ng isang linggo, tapos isang linggong hindi din kita kinakausap. Di ba masasaktan ka? So, ganun ang Holy Spirit. Kaya kailangan i-acknowledge natin siya. And let's learn how to listen the voice of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit, He is the one who will help us to determine what is good and what is right. It is the Holy Spirit who will help us na malabanan natin ang gawa ng dyablo sa buhay natin. At ang pangalawa, revelation knowledge. This is not based on the five senses or the natural reasoning, but in the truth of the Word of God. It is received through man's spirit and is described as God's wisdom. So, ang pangalawa is revelation knowledge. This kind of knowledge is not comes from the knowledge of men. This is not a soulish knowledge, but this is the knowledge that comes from the Spirit of God and will speak not to your soul, but the Spirit of God will speak directly to your spirit. Because God will not communicate in our soul, but God will communicate sa mga espiritu natin. Amen? God is so concerned of our lives. And God wants always to communicate in our spirit. And the Spirit of God will tell us and teach us kung ano yung mabuti, kung ano yung makapagdala sa atin doon sa blessing niya, doon sa kanyang kaharian. Amen? Kaya hindi po natin iti-take light ang pagsiserve natin sa Panginoon. Amen? Yung parang ano lang, let's need to be serious in our service sa Panginoon. Kanya-kanya tayong may mga nararanasan. Amen? Sino ba ditong hindi nakaka-experience ng mga circumstances, ng mga problem? Kung hindi ka nakaka-experience ng mga circumstances, ng mga problem sa buhay mo, kung hindi ka nakaka-experience ng mga, yung persecution, then you need to ask yourself. You need to question your spiritual life. Kung hindi ka nakakaranas ng mga persecution, ng mga problema, ng mga trouble, ng mga you need to question your spiritual life. Dahil bakit? Ang target ng kaaway is not the unbeliever. Ang target ng kaaway is the believer. Dahil hindi naman i-devour ng lion ang kapwa niya, lion. But he will devour the other animals. And the devil will not devour those who do evil ways or evil things. He will devour yung mga taong gustong lumakad sa matuwid na landas. Kaya, let's praise God kung may mga problema tayo. Bakit? Ibig sabihin, nandun tayo sa kamay ng Panginoon. There was a missionary na nagpipreach siya. Tapos, every time na pumupunta siya doon sa parang open market, binabato siya ng mga tao, binabato. Dahil ayaw na mga tao makinig sa word. Tapos one time, pumunta siya doon sa market. Walang bumato sa kanya. Walang nagalit sa kanya. Kasi every time na pumupunta siya doon, talagang binabato siya ng mga tao because ayaw nilang makinig ng word ng Panginoon. Tapos one time, nang pumunta siya doon, walang nakialam sa kanya, walang bumato sa kanya, nag-preach. Tapos umuwi siya sa bahay, umiyak siya. Kaya sabi niya, parang question niya yung life niya. Sabi niya, bakit wala nang nag-persecute sa akin? Kasi pinipersecute siya palagi pag pupunta siya. Bakit wala nang nag-persecute? So, chinek niya yung buhay niya. Kasi ganun yun. Pag nasa Panginoon tayo, talagang ang dyablo, kahit ano gagawin niya dahil gusto niyang manghihina tayo sa pagsisilbi natin sa Panginoon. Gusto niyang yung pagtitiwala natin, yung trust natin sa Panginoon, gusto ng dyablo na mawala yun sa atin. So there are kinds of faith God wants to develop in us. So una, a mountain-moving faith.
in 1 Corinthians chapter 13, verse 2. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountain. So sabi dito, and if I have all faith. For Paul recognizes that it took a full-grown faith to move a mountain. Ni-recognize ni Paul dito na kailangan ma-move mo yung mountain if you have a full-grown faith. Yung talagang tumubo na faith. At saka si Jesus, di ba sinabi niya, if you have faith like a mustard seed, you can move. You can pluck out the mountain. You can command to the mountain to be plucked out and matransfer doon sa sea. Pero ang ibig sabihin dito ni Jesus is hindi iba yung, kasi the moment na tinanggap natin ang Panginoon as our personal Lord and Savior, meron na yung faith. Kasi di ba sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes. So, ibig sabihin, yung word na believes na yun, it is faith. Kasi, kung sino daw yung maniniwala, kung sino yung my faith, that whosoever believes and accept Him as their personal and Savior, they will be saved. They will not perish. So, yung pagtanggap natin kay Jesus Christ, meron na tayong faith. And it is like a mustard seed. Sino ba nakakita dito ng liso ng mustasa? Mustard. Yung, di ba may mustard dito na yung, may mga mustard dito na may mga seed siya. So, medyo malaki, di ba? Pero kung talagang titingnan natin, yun kasi siya, nabasa na yun. Di ba normal, pag sa isang seed, pag nabasa siya, medyo mag-expand siya. Pero yung seed, na hindi pa nabasa, yung mustard seed, kung titingnan natin, parang tuldok lang yan ng ballpen. Lalo na pag kung mustard seed na makikita mo yung native, hindi ba sa atin maraming native, parang tuldok lang yan siya ng ballpen. Kaya yung sinasabi ni Jesus na, sabi niya, kung may faith ka, just like a mustard seed, sabi niya, you will able to command. Pero sabi niya, mustard seed is a very tiny seed, but when it grows, siya ang pinakamalaking puno ng earth, na kung saan the bird can make nest on it. So, hindi sinasabi ni Jesus na yung faith mo at yung faith natin is mananatiling seed. But ang gusto ibig sabihin ni Jesus that faith, just like a mustard seed in you and in me, sabi niya, gusto ng Panginoon na mag-grow yun. Kaya doon, pag nag-grow yung faith natin, doon tayo nakaka-command. Kaya nung sinabi ni Jesus kay Peter, you of little faith. Ibig sabihin, yung faith mo, nandyan nga siya, pero hindi nag-grow. Kaya kung ano yung troubles na dumarating sa buhay mo, nagsising ka. Kung ano yung troubles na dumadating sa buhay mo, even you have faith, nasishaken ka dahil yung faith na yon, ganun lang siya kalaki at hindi siya nag-grow. So, ito ang gustong mangyari ng ni Jesus sa atin na yung seed na yon, mag-move siya. Mag-move siya, ibig sabihin, nag-grow siya. Hindi gusto ng Panginoon na yung mga faith na sa buhay mo at sa buhay natin is yung stagnant na faith. No, gusto ng Panginoon na mag-grow siya into a full-grown faith. Kasi pag yung faith sa buhay ng bawat isa sa atin, tumututubo na, hindi po tayo madaling ma-shaken. Kaya nga minsan, di ba, sabi nga ng isang brother, bakit ganun kaya ate? Ngayon naniniwala ka. Tapos sa katagalan, parang hindi naman totoo. Yung, di ba? Naranasan ninyo yung ganon? Yung, ngayon, grabe yung, ng heart mo na, talaga yung pinaniwalaan ka, tanim ka ng tanim, tapos katagalan, sa kayantay mo, sabi, parang wala naman.
Parang hindi naman nangyari. Amen? Hindi. Amen. At naitanong ba natin kung bakit ganon? Natanong ba natin kung bakit ganon? It is not about our sin, but it is about our faith. Kaya tayo minsan, kahit anong diskarte na lang ang gagawin natin,